magpalit tayo ng main contactor mga kasikap kasi yung luma malfunction na. Lagi lang tandaan kapag nagpalit ng contactor, tingnan yung auxiliary, yung normally open at saka normally close, dahil dito ay luma yung contactor niya, ay magkaiba yung power supply ng line 1 at saka line 2. Yung luma nakalagay C1 at saka C2. Ito namang bago yung Fuji na magnetic contactor, ang nakalagay sa kanya E1 at saka E2. Kaya doon lang yung C1 doon sa E1, tapos yung C2 doon sa E2. Basta wag lang magkasulubong yung dalawang linya dahil maputukan tayo dyan. Tapos yung sa kanyang auxiliary 13 at saka 14, tapos 21, 22, 13 open. Basta yung tingnan nyo lang kung ano yung normally open at saka normally close. Ngayon mag dugtong tayo ng wire para sa E1 natin kasi hindi abot. Dati kasi yung line 1 na C1 doon sa baba nakalagay ng contactor. Ngayon naman itong bagong contactor na Fuji, yung E1 niya doon sa taas, kaya dugtungan natin para aabot yung kanyang wire. Yun lang naman mga kasikap, ang titingnan nyo lang dyan yung supply niya na line 1 at saka line 2, E1 at saka E2. Dapat hindi siya magkabaliktad dahil sa main control yan eh. Tapos yung siyempre yung auxiliary na normally open at saka normally close, yun lang tingnan nyo, gamitan nyo ang tester dahil iba yung doon sa lumang contactor eh. Ito bagong contactor nilagay niya. Yung lumang contactor nito ay yung Hitachi, tapos ngayon pinalitan natin ang Fuji. Kaya nyo yan mga kasikap dahil yung mga bago bilis dito lang naman yan. Basta laging tingnan yung normally open at saka normally close. Tapos yung line 1 at saka line 2 mo, yung power supply,